Isang matandang binata ang naka-jackpot matapos magustuhan din ng chicks na cashier na gustong-gusto niya. Parang na-reincarnate nga si Higuruma ng Jujutsu at Makima ng Chainsaw para pakiligin at painggitin tayo, kaya heto na nga sisimulan na natin ang kwento. Si Sasaki ay isang matandang salaryman na laging abala sa trabaho, kaya't madalas siyang makaramdam ng matinding pagod at bigat sa dibdib. Upang makapagpahinga, nahilig na itong manigarilyo tuwing oras ng pahinga, sa puntong ang silid na nakalaan para sa mga naninigarilyo sa kanilang opisina ay tila naging pangalawang tahanan na niya. Pagkatapos ng maikling pahinga kasama ang sigarilyo, muling ibinalik ni Sasaki ang kanyang atensyon sa trabaho. Kilala ito bilang isang masipag at mahusay na empleyado, palakaibigan sa mga katrabaho, at matulungin sa kapwa-empleyado, kaya't madalas siyang pinupuri ng lahat. Sa pagtatapos ng mahabang araw, halos hindi na nito mapigil ang mapahiga sa loob ng tren dahil sa pagod. Madalas siyang umuwi ng hating gabi, kaya't nakagawian na nitong dumaan sa isang supermarket upang bumili ng ilang pangkonsumo. Ganun pa man, ang tunay na dahilan talaga kung bakit madalas itong bumibili doon, ay dahil in love ito sa dalagang cashier na chicks na nagngangalang Yamada. Para sa ating bida, si Yamada ang nagsisilbing pahinga at ginhawa matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho. Madalas itong pumunta doon kahit wala naman na talagang bibilhin, dahil ang makita lang ang ngiti ng iniibig ay nagdudulot ng ligaya, at di bale na kahit maubos pa ang pera. Habang palabas, naiisip nitong regaluhan ang dalaga subalit tinigilan dahil baka makita ng FBI bilang matandang stalker. Isang araw, nahirapan itong mag-focus sa trabaho kaya sinabon ni manager ng husto. Dahil may transaction bukas, pinag-utos ng manager na magkaroon ng meeting alas 7 ng gabi kaya nagulat ang Ginoo. Habang palabas, galit na galit ito sa manager dahil OT na nga ay wala pa ding napagkasundoan sa huli. Sa mga panahong siya ay dismayado ay ang ngiti ni Yamada ang nagiging lakas ng loob, kung kaya dali-dali itong nagtungo sa tindahan, ngunit mas nadismaya ng isang matanda ang sumalubong sa counter. Dahil dito ay napilitan itong humingi ng ginhawa sa paninigarilyo. Ngunit nang magsisindi pa lamang ay sinabihan ng isang dumadaan na masamang elemento dahil no smoke ang area pala. Naghanap ito ng lugar kung saan pwede manigarilyo, at doon na nga tinawag ng isang dalagang naninigarilyo sa likuran ng tindahan. Sa una ay nag-alangan ito pumasok, ngunit siniguro ng dalaga na walang makapapansin sa kanila. Namangha ang Ginoo sa chicks na pormahan nito saka nagtanong kung anong trabaho nito sa supermarket. Nang paglingon ay humihingi na pala ng sindi na kanyang ikinagulat dahil first time lapitan ng chicks. Nakilala ito ng dalaga bilang ang matandang laging pumipila sa ikalawang section, sinabi nito na coincidence lang, pero alam ng dalaga na pumipila ito doon kahit libre sa ibang counter dahil type si Yamada. Hindi na nakatanggi ang Ginoo kaya sabi ng dalaga na di din ito masisisi, dahil bukod sa maganda ay malaki ang pasabog ni Yamada at wala pang asawa kaya para itong naka-jackpot. Depensa ng Ginoo na hindi, na kahit pang stalker man ang pagpila sa counter nito lagi ay dahil iyon sa nabibigyan siya ng lakas pag nakikita ang ngiti ng dalaga, at iyon ang jackpot. Ikinatuwa ito ng dalaga, dahil sa kabila ng maraming lalaki ang nais ligawan si Yamada para lang sa puri nito ay tila naiiba ang intensyon ni Sasaki, kaya sinabihang pagbutihin pa nito. Dahil dito, naisip ng Ginoo na hindi naman pala mayabang ang dalaga kundi maalalahanin pa sa mga katrabaho, nang bumalik ito sa ulirat ng tawagin na ni Yamada dahil nakapila na naman. Tinawag ito ng dalaga sa pangalan at pinaliwanag na nakita sa card, sinabing natutuwa siya na maging fan ang Ginoo ayon sa kwento ni Toyama sa kanya. Asim-kilig ang Ginoo sa hiyana na Bulgar ang sikreto niya, at habang nalantad na iisa lang si Yamada at Toyama ay walang kaalam-alam ang ating bida. Dahil sa mahabang meeting at mabibigat na gawain ay muling naubusan ng lakas si Sasaki, kaya naisip nitong bumisita ulit sa supermarket para makita ang sweetheart at makapag-recharge. Una nitong sinubukan hanapin si Toyama kaso wala, kaya ipinagpatuloy nito ang pamimili. Nang makita na ang dalaga ay natuwa ito, kaso nahihiya na din dahil sa nabulgar na fan siya nito. Ganun pa man, dahil parehong mainit pa din ang pagtanggap ng dalaga ay humiling ito ng please keep me shopping with you. Isang gabi, lalong dumami ang kanyang trabaho dahil sa mga baguhang empleyado, ngunit hindi niya ito alintana dahil may Yamada naman na sasalubong sa kanya. Biglang lumitaw ang isa nitong persona na tinawag siyang Sim, dahilan para mawala sa focus at mamali sa trabaho,
at malas pa nito dahil isang matanda ang cashier ngayong araw. Ngunit sa paglabas, dito na ito sinuwerte ng tawagin ng Marlboro persona ni Yamada para magsigarilyo. Tinanong nito kung bakit isiniwalat ng dalaga ang paghanga kay Yamada, dahil ngayon ay awkward na tuloy ang sitwasyon. Biro ni Toyama na kahit ganon ay pumipila pa din ito, saka humingi ng paumanhin at sinabing natuwa din naman si Yamada nang malaman na fan ito. Kasunod nito, binigyan ni Sasaki ng masarap na mochi ang dalaga bilang pasasalamat sa pag-invite sa kanya manigarilyo. Ikinatuwa nito ngunit may banat na sikat talaga ang pagkain na ito sa matatanda kaya nahiya ang Ginoo. Pagkaupo ay napansin ng Ginoo na naiwan ang pausok, at nang alukan ng dalaga na yup-yupan nito ang kanya ay automatic nag-blush. Tinanong nito ang dalaga kung naiginjoy na asa rin siya at agad inamin nito, sinabing ito din kasi ang pinagkukunan ng ginhawa gaya ni Yamada sa kanya. Siniguro ng Ginoo na hindi inaasar si Yamada ng ganito, subalit ayon sa dalaga na iba-iba ang paraan ng bawat isa para gumaan ang loob kaya wag na itong magtampo. Kinabukasan, matapos tirahin ng kaibigan ang mochi chips ay tinanong nito ang Ginoo kung bakit ang dami nitong binibili. Kabado itong nagpalusot na nakasanayan na bumili kaya marami ang sobra, pero syempre ang totoo ay para makita ang Yamada niya. Sa kabila ng pagpigil ng kaibigan na bumili nito ay ginawa pa din, kung saan pagdating sa counter ay sinabi ni Yamada na masarap pala ang mochi chips nito dahil may nagbigay sa kanya kamakailan. Dahil dito, naisip ng slowpoke na baka close friends sina Yamada at Toyama. Isang gabi, bumagsak ang Ginoo sa sobrang pagod sa trabaho at maging sa pagbili sa supermarket ay parang hihimatayin ito. Napansin agad ito ni Yamada kaya sinubukan gamitin ang charms para pasayahin ito, kaya nang hindi gumana ay nag-alala at agad nagpapalit sa shift. Lumalabas na yung isang persona ang gusto nitong makita, ngunit pagdating sa likod ay wala ito. Nang bigla, ginulat ito ng dalaga dahil nasa likuran pala, at mapapansin na di na nito na itali ang buhok. Habang nagpapausok, sinabi ni Toyama na naistorbo si Yamada dahil parang balisa ito kanina. Naisip ng Ginoo na baka may maling ginawa kanina, ngunit siniguro ni Toyama na nag-aalala lang si Yamada. Natuwa si Sasaki nang marinig ito at pinasalamatan din si Toyama, dahil hindi pa nakatali ang buhok nito na tanda ng pagmamadali para lang ihatid sa kanya ang mensahe. Ubos pasensya na ang dalaga, kaya lumapit ito sa distansyang romantiko at sinabing ayaw lang ayusin ang buhok, at di sasabihin ang rason kung bakit pinasa ang mensahe dahil kasalanan nito. Nalito ang Ginoo kung anong kasalanan, kaya sinabi ng dalaga na ang dance nito. Di nito magets kaya na-hurt ang feelings, saka tinanong ang dalaga kung nakakatakot ba siya. Natawa ang dalaga nang marinig ito, kaya kwinento ng Ginoo na kanina ay may napaiyak na baguhang empleyado. Napatanong ang dalaga kung war freak ito sa trabaho na agad nitong itinanggi, sinabing nagkamali ang baguhan kanina kaya sinubukan itong i-cheer, ngunit tinanggap ito ng baguhan sa negatibong paraan at napaiyak. Sa bundi sampay ang inabot niya sa manager at mabilis din kumalat ang balita, kaya nasira ang kanyang reputasyon bilang isang huwarang empleyado. Bukod pa dito, guilty siya na baka umayaw ang baguhan na ipagpatuloy pa ang pagtatrabaho. Pinayuhan ito ng dalaga na wag masyado isipin iyon, dahil malaki ang posibilidad na magkikwit talaga ang baguhan dahil sa higpit at matinding working culture ng kumpanya nila. Dagdag pa nito na dahil baguhan pa lang ang empleyado, ay tiyak na makikita din nito ang kanyang kabutihan paglipas ng mga araw. Napaisip ang Ginoo, sinabing kung si Yamada ang nasa posisyon ay hindi matatakot ang katrabaho na dahilan para maiyak ito. Sang-ayon ang dalaga, pero ang kanyang cashier version ay madalas na hindi nirerespeto dahil mabait, nakabaliktaran naman ng Marlboro version. Ganun pa man, para kay Sasaki ay iba ang dalaga, dahil kahit hectic ang schedule ay nakangiti pa din ito at inaasikaso ang problem customer na gaya niya, kaya sana umano ay maging katulad din siya nito. Ibinahagi ni Toyama na natural ng e-training ng supermarket ang kanilang mga empleyado na ngumiti, ngunit nang subukan nitong e-demonstrate ay natawa ang Ginoo at sinabing cute din pala ito. Na-offend ang dalaga lalo't siya din naman si Yamada, kaya pinag-training nito ang Ginoo on the spot para sa cute moment of the day. Kinabukasan, lumapit ang bagong empleyado at humingi ng tawad sa pag-iyak kagabi, sinabing labis lang kasing nabigatan sa dami ng gawain. Sinabi rin nitong alam na mabuting tao ang Ginoo at di dapat na misunderstood, kaya naalala naman nito ang sinabi ni Toyama kagabi.
Sinabi nito sa dalaga na natural lang na magkamali sa trabaho, kaya kung mayroon itong hindi naiintindihan o nais itanong ay wag maiyang lumapit sa kanya. Kinagabihan, muli itong pumunta sa supermarket para makita ang Yamada niya at halatang good mood ito ngayon. Sa kabilang banda, medyo may tampo pa din ang dalaga sa pagtawa nito sa kanyang ngiti, dahil nag-switch lang sa Marlboro version ay di na siya makilala. Isang gabi, napabili ng paracetamol ang Ginoo dahil nilagnat, kaya nagtaka si Yamada kung bakit hindi ito bumili ngayon. Sinabihan ito ng katrabaho na pinapatawag ng boss, at maya-maya lang habang papasok ang Ginoo sa likuran ng supermarket ay nakita ito sa nakakatakot na anyo. Agad itong pinaupo ng dalaga sa kanagkumustahan, nang magulat siya nang makitang ilang kahan na pala ang naubos nito. Kaya, sa halip manigarilyo ay inalok nito ng kape ang dalaga, sinabing mas epektibo itong pantanggal stress kesa sa sigarilyo. Dito na ibinahagi ng dalaga ang dahilan ng init ng ulo, at kwinento na may dating customer ang nagreklamo sa kanya dahil naamuyan ng sigarilyo kasabay ng maanghang na komento nito. Bagamat sinabi ng manager na wag na itong intindihin, masakit pa din ito sa kanya dahil na din sa mapait na nakaraan ng bago pa lang sa supermarket. Nagkomento ang Ginoo, na hindi nakakaramdam ng betrayal kapag natutuklasan ang ibang side ng isang tao, dahil maganda o masama ay ito ang parehong tao na iyon. Sinabi nito na hindi din naman mahuhusgahan ang feelings ng dalaga dahil di pa ito lubusang kilala, at sa pagbahing nito sa lamig ay pinakilig ng dalaga nang ilagay ang jacket para magbigay init. Parang mag-asawa na ang mga ito saka nagpasalamat ang Ginoo, ngunit sekretong mamulong ang dalaga na siya dapat ang magpasalamat dito. Sunod na banggit ng dalaga na hindi mahilig sa kape, at sa di inaasahan ay inamin ng Ginoo na ganon din siya. Sa panahon ng tagsibol, natutuwa ang Ginoo na makalanghap ng sariwang hangin lalo na't sinermonan ng customer kamakailan. Naisipan nitong magsigarilyo kaya pumasok muna sa likod ng tindahan, kaya laking gulat ng si Yamada ang nakita doon at hindi si Toyama. Napatanong ito kung may day shift din ang dalaga, na cute naman ipinaliwanag nito na night shift talaga siya at may kailangan lang suluhin na shift ngayong araw. Habang pinipigilan ng Ginoo sumabog ang puso, tinago naman ng dalaga ang sigarilyo dahil nais muna makipaglaro sa sasaki niya. Nagkaroon ng mga ito ng casual na usapan ng madulash ang Ginoo na kasama si Toyama manigarilyo dito, kung kaya humingi ng paumanhin at sinabing siya naman ang may pekana at walang kasalanan si Toyama. Ngumisi ang dalaga at sinabing ayos lang dahil kwinento na yun ni Toyama. Ngunit nang sabihin ng Ginoo na close friends daw pala sila ay nainis na sa pagiging slow nito. Sunod kinumusta ng Ginoo si Toyama dahil nag-aalala pa din sa problema nito sa customer, at sinagot ni Yamada na maayos na ito matapos kumain ng pansit at matulog. Hiniling nito na payagan ulit ang Marlboro version na ipahayag ang sama ng loob, ngunit ayon sa Ginoo na kung maayos na ito ay wala ng rason para ungkatin pa ang isyu. Sinabi ng dalaga na ibabalita kay Toyama ang pag-aalala nito, ngunit nag-alangan ito dahil baka pang hihimasok na iyon. Siniguro ng dalaga na walang dapat ipag-alala, dahil ito naman ang lumapit para mag-share ng problema. Sunod nagpasalamat din dito ang Ginoo, dahil kwinento ni Toyama na nag-alala ito nang makitang problemado siya kamakailan. Nagpapasalamat ito na may taong may paki sa kanya, kung saan matapos sabihin ng dalaga na okay lang basta't hindi siya nanghihimasok, ay napagtantong pareho na huli na, dahil pareho na silang nanghihimasok sa buhay ng bawat isa. Nagsorry ang Ginoo dahil baka malate na ito, ngunit sinagot ng dalaga na nais naman talaga itong makausap at may paki ng kinangpa. Inimbita nito ang Ginoo manigarilyo, ngunit tumanggi ito dahil ayaw mapunta sa damit ng dalaga ang amoy ng sigarilyo at makaapekto sa trabaho nito. Sunod itong nagpaalam ng biglang maglunsad ng pamatay na galawan si Yamada, at tanggalin ang petal na nakasabit sa ulo nito. Nahihiya ang Ginoo habang sinabi ng dalaga na di lang ito sinabi kanina dahil cute daw, pero mas cute yata siya. Dahil sa cuteness ng iniibig ay napunta sa Cloud9 ang isip ni Sasaki, samantalang makikitang nag-e-enjoy ang dalaga na hindi pa nito nahuhulaan na si Toyama at Yamada ay iisa. Kinabukasan, sa halip na ang karaniwang mochi, binili ni Sasaki ang isang deodorizing spray na ikinagulat ni Yamada. Gusto sanang magtanong ni Sasaki ngunit pinigilan nito ang sarili dahil abala ang dalaga sa kanyang trabaho. Pagkatapos naman pag-isipan ang mga pangyayari, tila may napagtanto na si Yamada.
Nang gabing iyon, tinanong ni Toyama si Sasaki kung naamuyan ito ng sigarilyo sa pinagtatrabahuhan. Nag-akala ang Ginoo na nakakabasa ito ng isip, ngunit sinabi ng dalaga na nakita itong bumili ng pantanggal amoy kanina. Dito na ikinwento ni Sasaki na kanina ay pinagsabihan siya ng kanyang boss dahil sa matapang na amoy ng sigarilyo sa damit. Iminungkahi ni Toyama na magsipilyo muna pagkatapos manigarilyo, bago mag-spray ng panlaban sa amoy sa damit upang mawala ang baho nito. Namangha si Sasaki dahil tila alam na alam ng dalaga ang gagawin, ngunit sinabi nito na sumusunod lang sa payo ng karamihan. Pagkatapos nito, inabot ng dalaga kay Sasaki ang pananggalang sa amoy na ginagamit niya at halatang mamahalin. Ayon dito na wag nang mahiya ang Ginoo, dahil kalahati naman na lang ang tira. Nagtataka si Sasaki kung anong uri ang scent nito, kaya dito na nga bahagyang binaba ng dalaga ang jacket para amuyin mismo nito. Nahiya ng husto si Sasaki, at tinanong ang dalaga kung aso ba ang tingin nito sa kanya. Tinawag ito ng dalaga na Labrador Retriever, kaya naman mas nagpapagulat lang ito sa Ginoo. Kinabukasan, sinunod ni Sasaki ang payo ni Toyama kung saan nagsipilyo muna ito saka nag-spray pagkatapos manigarilyo. Ganun pa man, hindi nito alam kung gaano karami ang dapat ilagay, dahil sa deodorizer na gamit niya ay basta lang nagsispray. Dumating ang kanyang katrabaho at pinayuhan siyang huwag masyadong intindihin ang mga sinasabi ng kanilang amo, dahil sanay naman itong magalit sa mga naninigarilyo. Ipinaliwanag ni Sasaki na may narinig siyang mabisang paraan upang matanggal ang amoy ng sigarilyo, ngunit hindi niya binanggit kung kanino ito narinig dahil baka maagawan ng chicks. Ikinwento nito sa kaibigan ang tungkol sa mist na pabango, at nang inispray dito ay nalaman na sobrang bango pala ng gamit ni Toyama. Tutol ang kaibigan sa kalokohan na ito, ngunit nang sabihin ng Ginoo na mas mai-inlove ang asawa nito ngayon ay rekta na bola agad ang couple. Ngunit, di sinasadyang nag-spray ng madami si Sasaki kaya pagpasok sa supermarket ay agad na amoy ni Yamada ang matapang na bango nito. Akala niya ay mahihiya at magpapaliwanag ang Ginoo, ngunit mahinahon lamang itong sumagot na bigay iyon ni Toyama, at dahil di niya naitanong kung gaano kadami ang dapat ilagay ay samobra. Biglang namula ang mukha ni Sasaki sa hiya at dali-daling umalis, at makikita na na-surprise ang dalaga dahil siya dapat ang mantutokso dito ngunit nag-blush din siya. Mula noon, ginamit na ni Sasaki at ng kaibigan ang paraang itinuro ni Toyama, kaya naman wala nang maisumbat ang kanilang istriktong manager. Dahil dito, nagpasya si Sasaki na bumili ng regalo bilang sukli sa kabutihan ng dalaga. Ngunit, nang pumunta ito sa likuran ng supermarket ay laking gulat na ibang tao ang nagpapausok doon. Agad itong nagtanong kung sino siya at kung bakit pumasok sa off-limits, na sabay nagbanta na tatawag sa NBI. Mabilis na ipinaliwanag ni Sasaki na kaibigan siya ni Toyama, ngunit hindi naman kilala ng babae ang pangalang iyon. Gayunpaman, nakilala siya nito bilang ang lalaking laging pumipila sa pwesto ni Yamada, at dahil kahawig siya ng alaga nitong aso. Tinanong ng babae kung si Yamada ang tinutukoy nito, ngunit itinanggi ni Sasaki at sinabing ang totoo ay magkaibigan umano sina Toyama at Yamada. Dahil dito, napagtanto ng babae na pinaglalaroan pala ito ni Yamada. Nang malaman nitong may dalang regalo ang Ginoo para kay Toyama, nagtanong ito kung inaakit ba ng dalaga kaya nagsisim, ngunit mariing tinanggi nito at sinabing token of gratitude lamang ito. Ipinagkatiwala nito ang regalo sa babae, upang ito na lang ang magbigay kay Toyama at saka umalis. Sunod na lumitaw si Yamada, at mapag-aalaman natin na ang babae pala ay si Goto na siyang manager sa supermarket. Pinuna ni Yamada ang hindi nito pag-imbita sa kanya habang nagsisigarilyo, ngunit may counter agad ang manager na tinanong ito kung bakit pinapasok ang isang matanda para makapagsigarilyo. Nagkunwari pa ang dalaga na walang alam, ngunit sinabihan ito ni Goto na huwag nang magpanggap dahil kakaalis lang ni Sasaki. Dito na ibinigay ng manager ang regalo at nagpayo na wag nitong abusuhin ang mabait na Ginoo, ngunit sa kanyang gulat ay sobrang cute ng dalaga dahil parang higit pa sa malita ang natanggap nito. Dahil dito, napagtanto ng manager na kaya enjoy ang dalaga sa duality niya ay dahil may feelings din, kaya nagdesisyon na payagan na ang mga itong magsigarilyo dahil addict sa romance. Kinabukasan, nag-alala si Sasaki na baka mapag-alitan si Toyama ng kanilang manager dahil sa pangyayari. Samantala, todo scroll ang manager sa romantic manga na binabasa nang tawagin ang pansin nito ni Yamada.
Napatanong ito kung pwede ba silang manigarilyo ni Sasaki, dahil wala pa naman itong pinal na desisyon ukol doon. Sinabi ni Goto na hindi naman ipinagbabawal basta't hindi makakaapekto sa trabaho, ngunit ipinaalala rin na kung maapektuhan ng mga ito ang trabaho ay kanyang ipagbabawal. Nagpasalamat ang dalaga sa kasinabihan ng manager na balitaan siya pag may nangyari na, ngunit nasa denial stage pa ito ngayon kaya kunwari ay walang feelings. Nang gabing iyon, hindi naglakas loob si Sasaki na pumasok sa likod ng supermarket sa isip na baka mas mapag-alitan si Toyama. Nang bigla, lumitaw si Toyama sa likuran nito kaya napahingi agad ng paumanhin sa takot. Ikinwento nito ang engkwentro kay Goto sa nakaraang gabi, kaya laking gulat nang sabihin ni Toyama na ito ang manager sa supermarket. Ganun pa man, tiniyak ni Toyama na wala itong dapat ipag-alala dahil pinayagan na sila nito na manigarilyo sa lugar na iyon. Matapos ito, nagpasalamat ang dalaga sa binigay nitong regalo na siyang kinagalak naman ng Ginoo. Ayon kay Toyama, sa tuwing tinitingnan niya ang ashtray na regalo ay naiisip niya si Sasaki habang pinipili ito sa tindahan na nagpapangiti sa kanya. Iilan lamang ang mayroong ganitong disenyo, kaya't sigurado siyang nagtanong-tanong pa ito sa marami bago mahanap, at nahihiya pa itong mamili pagkat siguradong crowded sa lugar at ito ay introvert. Sa una ay duda si Sasaki kung natutuwa ba talaga ito dahil walang emosyon, pero nang biglang nasa Yamada mode ang dalaga ay nakita na talagang thankful ito. Nangako ang dalaga na iingatan ito, saka inanyayahan si Sasaki na binyagan ito para masaya. Lumapit ng kaunti si Toyama kaya nahiya si Sasaki dahil mabango, at nang mag-request ito na ibigay na lang sa kanya ay di pinayagan ng dalaga dahil game na itong makipaglaro. Sa tuwing aabutin ito ni Sasaki ay inilalayo naman ng dalaga at talagang ang sweet ng moment. Dahil sa nabinat masyado ang braso ay na-injured ang matanda, dahilan para bumili ito ng compress kinaumagahan. Nang maisip ng dalaga na ganito pala pag matanda na, hindi nito napigilan ang tumawa kaya pilit binabawi ang composure dahil Yamada mode siya ngayon. Humingi ito ng paumanhin pero dahil hindi siya si Toyama ay sinabi ng Ginoo na wala naman siyang kasalanan, at dahil sa cute at sweet na back and forth ng mga ito ay naisip ng dalawa sa gilid na dapat magpakasal na ang mga ito. Isang araw, makikita si Sasaki na nagbabasa ng dyaryo habang nakasalamin at hindi naman ito matiis ng kaibigan. Iminungkahi nito na gumamit na lang ang Ginoo ng smartphone upang magbasa ng dyaryo, dahil ito na ang latest sa panahon ngayon. Di ito alintana ng Ginoo dahil ayos pa naman ang kanyang lumang keypad, subalit sa puntong iyon mismo ay biglang nasira iyon kaya sa huli ay napilitan bumili ng smartphone. Ganun pa man, hindi nito alam kung paano ito ginagamit kaya problemado pa din. Hindi sinasadyang napindot nito ang camera kaya nang makita ang poging mukha ay nahiya at napindot ang shot, naging dahilan para mapasigaw ito sa gulat sa tunog na ikinainis ng mga pasahero. Kaya ng gabing iyon, humingi ito ng tulong kay Toyama upang turuan siya kung paano gamitin ang smartphone. Kahit medyo nahihiyain namin nitong kahit ang mga pinaka-basic ay hindi niya alam, na ikinagulat ng dalaga dahil tila ba galing ito sa panahon ng dinosaur. Sa kabila nito, pumayag pa rin ang dalaga na turuan ito. Akala nito ay marunong na ang Ginoo bumalik sa home screen kaya skip na umano nila, kaya nang sabihin nitong hindi pa ay nagulat siya ng husto. Nang ituro naman nito ang tungkol sa input method, mali-mali ang na-type ni Sasaki kaya para itong timang. Matapos ito, nagpaturo naman ang Ginoo kung paano makakabasa ng dyaryo sa kanyang smartphone. Ipinaliwanag ni Toyama na kailangan lang nitong e-download ang application at gumawa ng account doon, subalit nang marinig ito ng Ginoo ay parang lingwahe na hindi niya maintindihan. Sa huli ay ginawa nito ng dalaga, kung saan naman parang nakakita ng magic si Sasaki na pinasalamatan ito. Nagtanong ang Ginoo kung maaari ding palakihin ang font size, isang bagay na pinagtaka ng dalaga dahil alam pa nito ang mas mahirap na setting kesa sa basics. Natigilan ito at nagpausok muna, kaya akala naman ng Ginoo na baka mahirap iyon gawin. Matapos ng isang shot, lumapit si Toyama at inayos ang salamin ni Sasaki at sinabing handa itong tulungan, sa kondisyon na pananatilihin na ang salamin kasi napogian yata. Bilang celebration sa pagkakaroon ng bagong smartphone, inalok ni Toyama ang numero ni Yamada pero syempre siya din lang iyon. Nagmakaawa ang matandang binata na wag dahil di pa siya ready, dahilan naman para masasarin pa ito ng dalaga na sinabing joke lang sa una pero seryoso pala.
Kinabukasan, nag-flex muna ang dalaga kung paano mag-ayos ang isang chicks na kagaya niya. Matapos gamitin ang magic pabango ay binuksan nito ang smartphone, at napangiti nang makita doon ang stolen shot kay Sasaki kagabi. Samantala, ibinahagi ng katrabaho ni Sasaki ang tungkol sa isang smoke brand personality test na sikat sa mga kabataan. Sinubukan ito ng kaibigan at lumabas doon ang loyal at hindi manloloko na kinatuwa nito, ngunit ang downside pala ay may pagkawala itong pakialam at mahirap kasama sa trabaho. Nang gabing iyon, ikinwento ito ni Sasaki kay Toyama na nagpayo naman na wag magpapaniwala doon, ngunit matapos magsalamin ang Ginoo ay nakumbinsi ito na basahin ang sinasabi sa kanila. Para kay Sasaki ay sinasabi doon na mapagmataas ito o di kaya masokista, kaya naubo ang dalaga dahil masyadong sensitibo ang topic. Para naman sa kanya ay sinasabing may dalawang katauhan at malabo, na habang naging bato si Sasaki sa narinig ay chill lang ito. Sa kabila ng kalaswan ng app ay natutuwa si Toyama na tama ito sa kanyang duality, nang biglang lumuhad si Sasaki at humingi ng paumanhin dito sa pag-share ng sensitibong bagay. Nagtaka ang dalaga dahil mababakas na mature na ito sa mga usaping ganito, kaya inamin na ayaw man niya sa bastos na usapan ay alam na gusto lang siya nitong pasayahin kaso nakulangan sa research. Sinabi nito na hindi naman siya galit kaya magsigarilyo na sila, nang walang ano-ano ay sabihin ni Sasaki na mukhang tama ang sinasabi sa dalaga na may dalawa itong katauhan. Kabado ang dalaga sa isip na nalaman na ng Ginoo na si Toyama at Yamada ay iisa, ngunit sa di inaasahan ay sinabi nitong mukhang masungit lang siya sa panlabas pero mabuti ang puso. Nagdulot ito ng matinding inis sa dalaga kaya kinuha ang isang stick at sinubuan ito sabay sinindihan pa, dahilan para humingi ng paumanhin ang ating bida sa kasalanan na di niya alam kung ano. Kinaumagahan, medyo kabado pa din ang Ginoo dahil sa nangyari kaya sa isip na baka magalit din si Yamada ay di na ito pumila. Sa kasamaang palad na pansin ito ng dalaga kaya tinawag, at habang awkward ang mga ito ay nahulaan ng manager na may tampuhan sila. Ilang araw ang nakalipas, may mahalagang meeting si Sasaki sa isang kliyente at pinuri naman nito ang husay ng Ginoo. Matapos ang ilang palitan sa kliyente ay nagdesisyon na itong umuwi, kung saan napapareklamo sa daan dahil sa sobrang init ng panahon. Nakita nito ang isang bata na tumitira ng ice cream, kaya nainganyo itong bumili din sa supermarket. Pagkarating doon, nagulat ito nang makita si Yamada at automatic nagsimp ang mahinang nilalang, matapos makita na naka-short sleeves lang ngayon ang dalaga. Gusto nitong sabihin na my loves ang ganda mo, ngunit dahil siya ay mandirigma na lumalaban sa pagnanasa ay binanatan ang sarili at umalis na lang. Dahil dito, nagtaka ang dalaga kung bakit ito pumasok at lumabas nang walang dala. Kung kaya kinagabihan, matapos mag-switch sa Marlboro version ay tinanong nito ang Ginoo sa nangyari kanina. Nagpalusot si Sasaki na sobrang init kaya gusto sana bumili ng ice cream, pero dahil sapat na ang aircon sa supermarket ay hindi na lang bumili. Nagbiro naman ang dalaga, na akala niya ay umalis ito dahil sa no-cancel out na ng Yamada sa maikling manggas form ang init na iyon. Dahil sa pagkabisto, nataranta ang matanda at napaso matapos mabitawan ang sigarilyo. Pilit pa din itong tumanggi na hindi iyon ang dahilan, ngunit matapos tanungin ng dalaga kung hindi ito nagandahan sa pormahan ni Yamada ay di na nakapalag at umamin na nagandahan talaga siya. Tinanong naman nito ang dalaga kung hindi ba naiinitan sa jacket, sumagot ng hindi dahil manipis ang suot sa loob at saka hinubad ang jacket para ipakita. Nahiya ang Ginoo sa nakita kaya naiisip ng dalaga na hihingi ito ng paumanhin sa pagtitig, subalit sa di inaasahan ay nagtanong ito kung hindi nalalamagan ang kanyang tiyan. Dahil sa magkaibang treatment sa Yamada short sleeve at Toyama belly focus outfit, nainis ang dalaga sa Ginoo. Kaya naman matapos itong alukan ng Ginoo na gamitin ang jacket, ay mas lalo lang itong naiinis dahil sobrang inosente ni Sasaki. Nang sabihin ng Ginoo na pagtakip sa tiyan at hindi pagsuot sa jacket ang gusto sabihin, hindi na ito nakayanan ng dalaga na umalis at tinawag itong mahilig sa braso. Hindi magets ng Ginoo kung ano na naman ang maling ginawa, kaya naman naisip sa wakas na ito ang dahilan kung bakit siya dance. Pagka-uwi, nagtaka ang dalaga kung bakit mas pinagtutuunan nito ng pansin ang kanyang braso kaysa sa kanyang tiyan, gayong sa tingin niya ay mas sexy iyon kumpara sa kanyang braso na may kaunting taba. Kinabukasan, napanarate ang katrabaho ni Sasaki sa sobrang init ng panahon kung saan siya ang bida dahil may aircon. Maya-maya,
Sumabog na ito sa galit dahil ang totoo ay sira pala ang aircon, at nag-aakala na sinira talaga ito ng kalbong boss para parusahan sila dahil sa paninigarilyo. Samantala, matapos laruin ni Sasaki ang kaha ng kapalaran ay ipinagbalita nito sa kaibigan na bukas din mismo ay maaayos na ang aircon. Natuwa ang kaibigan nito, subalit nagbanta na kung hindi maayos bukas ang aircon ay lagot sa kanya. Sa gabing iyon, habang papasok si Sasaki sa tagpuan nila ni Toyama ay di sinasadyang nabasa ito ni manager. Nagsorry ang manager, at maya-maya lang ay pinasalamatan na ito ng Ginoo sa pagpapahiram ng tuwalya. Pinagsabihan ito ng manager na hindi na kailangan maging formal dahil halos magkaedad naman sila, at ikinagulat naman iyon ng Ginoo. Napag-alaman natin na 40 anyos na pala itong si Goto, habang namangha si Sasaki na sa kabila ng mas matanda siya dito ay ito pa ang manager ng isang supermarket. Dahil sa usapang edad sinabi ni Goto na baka mas nagulat ito nang malaman ang edad ni Toyama, ngunit siya ang nagulat matapos sabihin ni Sasaki na hindi pa alam ang edad ng dalaga, sa kabila ng matagal na itong magkasama. Tinanong nito ang Ginoo kung sadyang walang interes sa mga tao. Subalit sinagot nito na syempre may interes siya sa dalaga. Bagamat lagi siya nitong inaasar ay nakikipag-usap pa din sa matandang gaya niya, kaya imposible na hindi siya magkaroon ng interes dito. Ganun pa man, sinabi nito na enjoy na siya sa mga bagay na gusto pag-usapan ng dalaga, kaya yung gusto niyang pag-usapan ay isinasantabi na lamang. Mabilisang tinanong ito ni manager kung gusto ang dalaga, ngunit syempre agad nitong aynalmahan. Ayaw paawat si manager at nagtapon ng tanong kaya aamin na sana ang Ginoo na gusto si Toyama, nang biglang bago masabi iyon ay lumitaw bigla ang dalaga. Grabe ang gulat ng Ginoo sa puntong iyon, ngunit wala siyang kawala dahil nagpalusot na si manager na may kailangan asikasuhin. Nang makaalis ito, tinanong ni Sasaki si Toyama kung narinig nito ang kanyang mga sinabi, at nang malamang hindi ay saka ito nakahinga ng maluwag. Todo depensa ito na nagbibiroan lang ng manager kanina, nang biglang lapitan ito ng dalaga at panasan ang ulo nito sa gigil dahil narinig pala lahat, sa kabinulong ang salitang 24. Hindi na naman ito magets ni Sasaki, kaya sinabi ng dalaga na bahala na itong alamin kung ano iyon habang pauwi. Isang araw, dahil basta na lang nagburakay ang boss ng Ginoo ay sunod-sunod na reklamo at tawag mula sa mga kliyente ang natanggap nito. Dagdag pa dito, nagkaroon ng AWOL sa kanilang grupo kaya napilitan itong saluhin ang gawain na dahilan para mapagod ng husto. Nagtrabaho ito hanggang 11 PM upang tapusin ang gawain na iniwan ni boss, at pagkatapos ay nagmamadali itong pumunta sa estasyon subalit huli na ang lahat. Kinabukasan, pagkagising nito ay napansin na wala ng laman na steak ang kaha kaya bad trip ang umaga. Pagkapasok sa trabaho, mas lalo pang nadagdagan ang gawain nito matapos magkaroon ng emergency ang katrabaho, kaya nang may isa pang lumapit ay nahimatay ito. Naging sunod-sunod ang problema at hamon sa paglipas ng mga araw, kaya halos ayaw na nitong gumising sa higaan tuwing umaga. Sa wakas, makalipas ang 14 na araw ng matinding pagtatrabaho, nakabalik na ang kanilang boss galing sa Boracay. Dahil pagod na lahat ay halos di na gumalaw ang mga ito, dahilan para pag-alitan pa ang mga ito ng kalbo. Habang naglalakad sa gitna ng ulan at nakakaramdam ng sobrang pagod, dito na nito nakita si Toyama matapos ang ilang linggo na humingi ng tulong sa kanya. Maya-maya, dito na ipinakita ng dalaga ang ilang cutie na nakaugalian ng isabit ng kanilang manager tuwing tag-ulan. Bilang empleyado ay inatasan din siyang gumuhit ng manager, subalit aminado siya na sobrang pangit ng kanyang guhit. Pinipigilan ni Sasaki ang tumawa, at nang kulitin ng dalaga ay sinabing artist expression dahil baka ma-explosion. Sunod nagpatulong ang dalaga na guhitan nito, kung saan basic naman nitong naguhit ang manager na si Goto. Natawa ang dalaga nang makita iyon at nang siya naman ang iguhit ng Ginoo ay nakitang cute din siya. Ayon kay Sasaki na madali lang itong iguhit, bagay na sinagot ng dalaga na marahil dahil ito sa lagi siya nitong nakikita. Habang sinusubukan ni Toyama na iguhit ito ay nasambit nito ang salitang maganda kaya akala ng dalaga na yung guhit niya, pero ang paninigarilyo pala. Ikinwento nito na gusto niya ang tagulan dahil mas malinaw ang usok at mas masarap manigarilyo, ngunit dahil sa dami ng trabaho ay nakalimutan na niya ito. Dahil sa matinding pagod ay bigla na lang itong nakatulog habang nagkikwento, ngunit maswerte siya dahil may isang chicks dalaga na willing siyang bantayan.
Kasunod nito ay bastang umaga na at nasa apartment niya na ang Ginoo, wala itong matandaan sa nangyari kagabi at nagulat nang makita na ginuhitan siya ng dalaga sa kamay. Natutuwa ito dahil binigyang atensyon ng dalaga, at dahil day off niya din ay lumabas sa balkonahe para enjoyin ang pagpausok. Samantala sa panig ni Yamada, inihanda na nito ang Nissin Cup dahil oras na para sa kanyang tanghalian. Sinaway ito ni Goto dahil sinabing iiwas muna sa ramen para di tumaba, ngunit nagdahilan ang dalaga na mabiburn naman ang fats habang nagtatrabaho. Dito na ibinalita ng manager na maaga itong uuwi ngayon dahil wala silang customer, kaya nainis ang dalaga na dapat umano ay sinabihan na siya bago pa nagtanghalian. Nagpa siya itong bumili muna ng ilang pangkonsumo at sa di inaasahan ay nakita din doon si Sasaki. Gusto nitong gulatin ang Ginoo, subalit dahil lumang galawan na iyon ay ginamit nito ang Yamada version para pakiligin ang matanda. Effective ito kaya natuwa ang dalaga, habang iniisip ni Sasaki na hindi pwedeng titigan ang dalaga sa casual wear nito dahil simp siya. Ngunit, nang tawagin na siya nito para ibigay ang magazine ay hindi nakapalag kaya umakto na lang na cool kahit kabado. Maya-maya, pumili ang dalaga ng pang-partner sa kanyang alak subalit hindi ito makapagdesisyon kung alin ang mas better. Dahil dito, iminungkahi ni Sasaki ang laro ng kapalaran kung saan ilalagay ng dalaga ang brand ng item sa stick, at kung alin ang lumabas doon ay yun ang bibilhin ng dalaga. Mabilis na pili ng dalaga ang bibilhin dahil sa paraan na ito, sa cashier ng Ginoo na madalas gamitin ang paraan na ito sa kanyang buhay. Kung unang sigarilyo ang mapipili ay maaga ang uwi niya, kung ikalawa ay magkakaroon ng day off, at kung ikatlo naman ay pupunta sa register pero pinutol na nito. Matapos ito ay dito na ito nagpaalam habang napapaisip si Yamada sa ibig nitong sabihin sa ikatlong bahagi kanina. Habang nasa Marlboro version, napagtanto nito na ang ibig sabihin ni Sasaki ay kapag yung ikatlong stick ay pupunta ito sa supermarket para kay Yamada. Sinubukan din nito ang laro ng kapalaran kung saan pag ikatlo ay malalaman ng Ginoo ang kanyang duality, at kung pangalawa naman ay hindi. Habang di pa makapag-decide sa una ay sinubukan na, ngunit lumabas ang apat na stick kaya naisip nito na may masamang mangyayari sa Ginoo. Tumpak ang hula nito dahil nakalimutan ni Sasaki na bayaran ang magazine dahil sa cuteness ng Yamada version, dahilan para sabunin ito ni manager pagbalik sa supermarket. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang panahon ng kanilang taunang medical check-up, isang bagay na nagdudulot ng alala kay Sasaki dahil smoker siya. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng mataas na asido at taba ang kanyang kaibigan, ngunit ngayon ay maayos na ito dahil sa masustansyang pagkain na niluluto ng kanyang asawa. Dahil dito, naisip ng Ginoo na ganito pala kasaya pag may asawa kaya nainggit siya. Kinagabihan, muling pumunta si Sasaki sa supermarket at makikitang hindi na muna ito bumili ng alak at sigarilyo. Ngayong araw, binigyan ito ng dalaga ng isang kupon na may diskwento para sa bagong inumin na hindi alkoholik. Nagpasalamat ito at ibinahagi na sakto ito, pagkat pansamantala muna siyang titigil sa bisyo dahil sa nalalapit na pagsusuri sa kalusugan. Dahil dito ay natuwa ang dalaga, at pagdating ng oras ng pagpausok ay inasar nito si Sasaki na maninigarilyo pa din kahit may check-up na. Nagulat ito ngunit inisip na dahil sinabihan ito ni Yamada, dahilan para madismaya ang dalaga na sa tagal na nilang magkasama ay di pa din ito alam ang duality niya. Kamakailan ay binabawasan na ni Sasaki ang paninigarilyo. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang manigarilyo ng 2 beses sa isang araw. Dahil malapit na din ang medical check-up ng mga empleyado sa supermarket, tinanong nito ang dalaga kung may dapat din bang iwasan. Inamin ito ng dalaga at sinabing binabawasan na rin niya ang pagkain ng ramen upang mabawasan ang taba sa katawan. Nagkunwari itong magaling sa fitness sa pamamagitan ng health tips, kaya lalo namang ang matanda na walang alam. Medyo disappointed ito sa sarili. Dahil sa halip tumigil sa bisyo ay mino-moderate lang niya. Ibinahagi nito na sa nakaraang taon ay pinayuhan din ng doktor na lagyan ng laman ang katawan, kaya para-paraan din ang dalaga na kunwari ay gusto kumpirmahin na payat ito. Pinayuhan nito si Sasaki na pumunta sa section ng tindahan na may mga pagkaing mabilis makapagpataba, at ipinagpasalamat ito ng Ginoo. Biglang nagtanong ang dalaga kung ano ang gagawin nito kung sabihan ng doktor na itigil na ang pagsigarilyo. Sinagot nito na mukhang mahihirapan siya at kahit tumigil man ay sisabonan pa din ng boss. Inamin ni Toyama na mahihirapan din tumigil,
Saka binigyan ng Fist of Courage ang matanda at sinabing immune na ito sa anumang sakit sa bisyo. Natuwa si Sasaki dahil nagkaroon siya ngayon ng lakas ng loob, subalit sa kabilang banda ay kailangan talagang tumigil magsigarilyo kapag sinabihan ng doktor. Sa araw na dumating ang resulta ng medical test ay lugmok ito, habang tuwang-tuwa ang kaibigan nito dahil nakakuha ng mataas na marka sa kalusugan, na nagpas siyang magsigarilyo bilang celebration. Nang gabing iyon, dumating ang Ginoo sa likod ng supermarket na tila nagpapalam na kay Toyama. Akala ng dalaga ay napag-alitan na naman ito ng boss, ngunit dito na ito nagulat nang sabihin ng Ginoo na mukhang kailangan niya ng tumigil sa pagsigarilyo. Ikinwento ng dalaga sa manager na kailangan magpa-test ni Sasaki sa lungs, isang bagay na naiintindihan ni Goto lalo't panayap-yap ito pag may time. Ikinalulungkot ito ng dalaga dahil kung titigil na talaga sa pagsigarilyo ang Ginoo, ay mawawalan na ito ng rason upang makipagkita sa kanya sa likod ng supermarket. Pinayuhan ito ng manager na sabihin na lang ang katotohanan para masolve ang lahat, yun nga lang ay mabuburin na ang inosente na Yamada version nito na nakikita ng Ginoo. Sa kabila nito, bagsak pa din ang mood ng dalaga, dahil sa lalim ng pinagsamahan nila ni Sasaki ay mas nag-aalala talaga ito sa kalusugan nito. Samantala, papauwi naman ang Ginoo galing trabaho at nang makitang wala si Toyama sa tagpuan ay dumiretso. Biglang lumitaw ang dalaga at hinampas ito sa likod, saka inaya itong pumasok muna dahil may sasabihin. Sinubukan ng dalaga na tigilan manigarilyo, ngunit sinabi ng Ginoo na go lang ng go dahil ito din naman na ang huling araw na magkakasama sila para magpausok. Muling nagtanong ang dalaga kung talaga bang kaya nitong pigilan ang bisyo, at sinagot ng Ginoo na sa totoo lang ay hindi siya confident. Mula dito, nagpasalamat si Sasaki sa pag-imbita ng dalaga sa kanya na manigarilyo noon, maaaring ito na ang huli nilang pagkikita, nang putulin naman ni Toyama ang pahayag nito at sinabing tama na dahil meron siyang mahalagang sasabihin. Nang bigla, tumunog ang sipi ni Sasaki kaya naputol ang magiging pag-amin ng dalaga sa katotohanan. Matapos ang tawag, dito na nakakalokang ipinagbalita ng Ginoo na mali ang test results, at ang totoo ay malusog pa din siya para sa kanyang edad. Automatic nagtaas ang kilay ng dalaga sa narinig, at pinaghahampas ang matanda na pinakaba siya ng sobra para sa wala. Sarap naman ang loko sa hampas, at matapos sabihin na masaya siya dahil magkakasama pa ng dalaga ay kinilig naman ito. Nang magtanong si Sasaki sa sasabihin nito kanina, sinagot naman iyon ng dalaga sa pagsindi sa sigarilyo nito at sinabing mukhang hindi pa oras. Nag-request ito na magpatuloy silang magsigarilyo gaya dati, bagamat naiinis pa din ang dalaga dahil pinakaba siya nito ng todo. Isang araw, habang nagpa-practice ang dalagang ngumiti sa salamin, ay dumating naman si Goto para kunan ito ng litrato at sumalang sa isang interview. Napareklamo ang dalaga dahil ginawa na ito kamakailan lang, ngunit ayon sa manager na wala na silang magagawa dahil nominated ulit ito para sa empleyado na may best ng ngiti. Pumayag ang dalaga at pinakita pa ang relaxing smile, dahilan para maalala ng manager ang panahong expressionless pa ito. 8 taon sa nakaraan, noong baguhan pa lang ang dalaga sa supermarket ay ligwak na ligwak ito sa requirement na with pleasing personality. Problemado si Goto kung paano ito tuturuan, at hindi magets kung paanong ligwak ito sa character at perfect naman sa serbisyo. Giit ng dalaga na hindi iyon totoo, dahil madalas siyang makatanggap ng reklamo sa isang customer. Ayon naman sa manager ay halata naman na naghahanap lang ng butas ang taong yun para pabagsakin ang tindahan, at nangako na siya na ang mag-aayos noon pati kung paano makakangiti ng maayos ang dalaga. Isang umaga, habang nasa kalagitnaan ng trabaho ang dalaga ay muling dumating ang customer na laging nagrereklamo sa kanya. Una nitong tinayra ang pagtatanong ng dalaga kung may point card gayong wala, saka sinundan sa kung bakit nagtatanong pa ang dalaga kung gusto ibalot gayong walang basket na dala. Nang unahin naman ng dalaga na ilagay ang itlog ay nagalit ito dahil baka mabasag, at pasigaw na gusto iparating na sobrang tanga ng dalaga at kung di ba raw ito naturuan ng manager. Habang mabilis nakarating ang balita sa manager, nagpatuloy ang domestic violence ng matanda sa dalaga na hindi na makaimak sa takot. Tila may iyak na ang dalaga sa sakit ng mga salita nito, nang biglang dito na lumitaw si Sasaki na agad pinatahimik ang kupol na matanda. Iginiit ng matanda na pinagsasabihan lang ang incompetent na empleyado, ngunit sagot ni Sasaki na misleading na masyado ang pinagsasabi nito.
Pinuna nito ang laging pagpila ng matanda para lang pag-alitan ang dalaga, at higit sa lahat ay dahil laging siya naman ang kasunod nito sa pila bawat araw na nagsisermon ito, na nagdudulot ng malaking abala. Habang na love at first sight ang dalaga kay Sasaki ay dinala na ang matanda palabas, saka ito pinagpahinga muna ng manager. Maya-maya, habang nagpapausok si Sasaki sa labas ay nilapitan ito ng dalaga para magpasalamat at humingi ng paumanhin sa abalang dulot. Inamin nito na hindi iyon ginawa para maging hero, kundi dahil inis na talaga siya kasi sinabun din ng boss kanina at nakaka-trigger nang makita itong sinasabun din. Hindi nito matiis na minamaliit ang taong mabait sa kanya, kung kaya naman kumilos na kanina. Napatanong naman ang dalaga kung paano nito nasabing mabait siya gayong walang paki, subalit malakas pala ang instinct ni Sasaki at nahulaan na ang totoo ay binibigay nito ang best para mag-improve araw-araw. Labis na naantig ang puso ng dalaga kaya naiyak na nga, at nang matarante si Sasaki at magtanong kung may nasabi bang mali ay nagpalusot naman na pawis lang umano. Sunod na pinahayag ng dalaga ang sama ng loob, at sa huli ay sinabing gustong-gusto niya ang trabaho kaso hindi alam kung paano aayusin ang mga kapalpakan. Mula dito, nagpayo si Sasaki na ibigay lang nito ang best sa trabahong mahal niya at siguradong magiging maayos din ang lahat. Muling naantig ang puso ng dalaga kaya naiyak ulit, ngunit gaya kanina ay nagpalusot na nausukan kasi ng sigarilyo nito. Lito di taranta si Sasaki. Ngunit dahil nakakatuwa iyon ay dito na nga unang naipinta ng dalaga ang matamis na ngiti. Balik sa kasalukuyan, tinanong ng dalaga ang manager kung naaalala pa nito ang lalaking nagtanggol sa kanya noon, ngunit sinabi naman nito na sa dami ng customer ay imposible iyon. Gaya dito ay hindi na din ito mamukhaan ng dalaga, subalit ang alam lang niya ay laging magulo ang suot nito at laging nagsisigarilyo sa tapat ng tindahan matapos bumili. Matapos alisin ang ashtray sa tapat ng tindahan dahil sa reklamo ay di na ito nakita pa, at nakakaloka na hindi din alam ng dalaga na ang lalaking yon ay si Sasaki mismo.